Eh, Magandang umaga po. Eh, Okay, bago po tayo magsimula, malalangin po tayo. Mahal namin Ama na mahabagin at magpapala. Salamat po sa pagligtas sa amin mula sa kasalanan at pagkawasak. Salamat po sa pagkabay sa aming buhay na Kristiyano hanggang ngayon. Salamat po sa pagbibigay mo sa amin ng dakilang pagkakataon na mag-aral ng salita ng Diyos. Hiniling po namin na buksan mo ang aming puso at tainga sa salita ng Diyos. Naway maunawan namin ang salita ng Diyos sa pamagitan ng tulong ng banal na Espiritu. Pakiusap maunawan namin ang kalooban ng Diyos sa pamagitan ng salita ng Diyos. Lalo na't naghanda tayo para sa paparating na summer retreat. Alam natin na marami pa tayong kakulangan sa paghanda. Nanalangin tayo na mas lalo pang magkasama ang Panginoon at punan ang mga kakulangan. Mula sa simula hanggang sa matapos, kami ay nagtitiwala lamang sa iyong habag at biyaya. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, buksan mo ang Biblia, awit 118, awit 118, verse 15 hanggang 17. Awit 118, 15 hanggang 17. Okay, 15 hanggang 17. Basahin po natin ng sabay-sabay. Ang tunog ng masayang sigawan at kaligtasan ay nasa mga tolda ng matuwid. Ang kanang kamay ng Panginoon ay gumagawang may katapangan. Ang kanang kamay ng Panginoon ay parangalan. Ang kanang kamay ng Panginoon ay gumagawang may katapangan. Hindi ako mamamatay, kundi mabubuhay, at ang mga gawa ng Panginoon ay isasalaysay. Yeah. Malapit na summer retreat, right? Malapit na. This coming this Saturday, right? 29. Start first batch summer retreat. Ngayong linggo na po, ngayong 29 na po yung simula ng ating first batch summer retreat. Sa gitna ng summer retreat, naroon ang tunong ng masayang sigawan at kaligtasan, right? Verse 15, right? Ang tunong ng masayang sigawan at kaligtasan ay nasa mga tolda ng matuwid. Nasa mga tolda ng matuwid. Ito ay summary, right? Tolda ng matuwid. Summary tree, right? At ang summary tree ay isang lugar kung saan itinaas ang kanang kamay ng Diyos at nagbibigay ng kapangyarihan. Tama po ba? Dito sa summary tree, ipinahayag natin ang mga gawa ng Panginoon ayon sa ating mga layunin ng buhay. Tama? Verse 17. Hindi ako mamamatay, kundi mabubuhay, at ang mga gawa ng Panginoon ay isasalaysay. It's right? It's our purpose of life, right? Ito po yung layunin ng ating buhay. Tama po ba? So, in this summary, right, we can accomplish the purpose of our life. Kaya sa ating summer retreat, may sasakatuparan po natin yung layunin ng ating buhay. Summer retreat, ang summer retreat ay maaaring ituring na pinakamahalaga sa ating buhay, ating Christian life.
Ito ay nasasabing isang lugar kung saan sabay-sabay na inilalapat ang apat na elemento ng Christian life. Alam mo ba ano ang apat na elemento ng Christian life? Ano po? Salita. Una, Salita ng Diyos. salita. Pangalawa, Prayer. panalangin. Pangatlo, Fellowship. fellowship. Pangapat, Evangelism. evangelism. Tama. So, ito ay isang lugar kung saan natin isinasabuhay ang ating natutunan. You learn many word of God, right? Every Sunday, every Wednesday, right? Tuwing linggo, marami po kayong natututunang salita ng Diyos. Tama po ba? Even though we learn a lot of the word of God, if we don't practice, it's useless. Kahit na marami tayong natututunang salita ng Diyos, kung hindi naman natin ito isinasagawa, wala po itong kabuluhan. In this summer retreat, you can practice the word of God, what we learn. Kaya sa itong summer retreat, may sasagawa po natin yung mga salitang ating natututunan. At dito, summer retreat, sinasagot ang ating time-tin na panalangin. So you prayed for a long time for the summer retreat, right? Kaya nanalangin po kayo sa mahabang panahon sa summer retreat. This time your prayer will be answered. At sa oras na ito, yung panalangin nyo po ay masasagot. At ito ay isang lugar kung saan ang mga kapatid mula sa buong bansa ay nagsasama-sama upang maglingkod at makipag-fellowship. Right? We can have a lot of fellowship in summer retreat, right? Magkakaroon tayo ng napakaraming fellowship sa summer retreat. At ito ay isang lugar kung saan nagtutulungan ang magkakapatid na iligtas ang mga nawawalang kaluluwa. The most important thing, right? We have this summer retreat to save the lost soul. Ang pinakamalagang bagay po sa summer retreat ay yung kailangan nating magligtas ng mga nawawalang kaluluwa. So we can practice, right, the four element of our Christian life in this summer retreat. Kaya may sasagawa po natin yung apat na elemento nating Kristiyanong pamumuhay sa summer retreat. That's why it's really important in our Christian life. Kaya ito ay talagang napakahalaga sa ating buhay Kristiyano. At ang mga naghanda para sa summer retreat sa pamamagitan ng panalangin ay tatanggap ng higit at saganang biyaya. It's important. We need to prepare this summer retreat with a sincere prayer. Napakahalaga po nito. Kailangan nating ihanda ang summer retreat na may taimtim na panalangin. But you don't prepare anything. Pero wala kang inihahanda. You don't have any idea. Wala kang anumang kaisipan. Walang pag-isip. Maybe you cannot get any God's grace. Marahil hindi ka po makakuha ng biyaya ng Diyos. Even though we have this so important summer retreat, you will not have any grace. Kahit na meron tayong ganitong napakalagang summer retreat, hindi ka makakuha ng biyaya. So this summer retreat should be the real blessed summer retreat to all of us. Kaya ang summer retreat ay dapat na maging tunay na pagpapala po sa ating lahat. Paano ito magiging isang pinaghalang summer retreat? Pag-isipan natin ang mga benepisyo ng summer retreat. Okay. Una, naranasan natin ang gawain ng Diyos. Sa summer retreat ay isang lugar kung saan ang kanang kamay ng kapangyarihan ng Diyos ay itataas at ang kanyang kapangyarihan ay nahayag. Kaya sa kadahilanan ito, maaaring maranasan dito ang gawa ng Diyos ng direkta.
Tama? Verse 16. Ang kanang kamay ng Panginoon ay parangalan, ang kanang kamay ng Panginoon ay gumagawang may katapangan. Noong panahon ng unang iglesia, maraming tao ang naligtas dahil sa gawa ng Diyos. Dahil sa gawa ng Diyos, maraming tao ang naligtas. Let's open Buksan Moang Biblia, Gawa chapter 2. We check what happened in the early churches. Tingnan po natin kung ano yung nangyari sa naunang church. Gawa chapter 2, 41. Gawa chapter 2, 41. Okay. Basahin po natin ng sabay-sabay. Kaya't ang mga tumanggap ng kanyang salita ay binautismuhan at nadagdag ng araw na iyon ay may 3,000 kaluluwa. Nadagdag ng araw na iyon ang may 3,000 kaluluwa. 3,000 kaluluwa. Maraming tao, right? Naligtas. It's amazing, right? Nakakamangha po ito, di ba po? It happened. It was possible by the works of God. Ito ay naging posible dahil po sa paggawa ng Diyos. Verse 47, chapter 2, 47, also, basahin po natin ng sabay-sabay. Na nagpupuri sa Diyos at nagtatamo ng lugod sa lahat ng tao at idinaragdag sa kanila ng Panginoon araw-araw ang mga naliligtas. Dito din, right? Idinalagtak sa kanila ng Panginoon araw-araw ang mga naliligtas. Araw-araw, right? Araw-araw. Verse chapter 4, let's go to chapter 4. Gawa chapter 4, verse 4. Gawa chapter 4, verse 4. So, basahin po natin ng sabay-sabay. Ngunit nang marami sa mga nakarinig ang sumampalataya at ang bilang nila ay mga 5,000. Marami sa mga nakarinig ang sumampalataya. Okay? At ang bilang nila ay mga 5,000. 5,000. Amazing, right? 5,000. Naligtas. 5,000. It's clear, right? There were great works of God in the early church. Kaya napakalinaw po na mayroong dakilang pagkilos ng Diyos sa naunang church. May parehong gawa ng Diyos sa Samaritan. Tama ba? It's amazing, right? Nakakamangha po Our time ito. it happened. Sa ating panahon, ito po yung nangyayari. It happened in our church, right? Nangyari po ito sa ating church. Especially through the Samaritan, right? Lalong higit na po sa summer retreat. The Korean church also every year have a summer retreat. Alam niyo po, sa Korea, sa ating Korean churches, taon-taon din po nagdadaos ng summer retreat. Because Korean churches so many number, they can also have just one time summer retreat. Dahil sa ating Korean churches po, dahil napakarami nilang bilang, kaya hindi po maaari na isang beses lamang. Yeah, that's why they have a seven times a summer retreat. Seven batches summer retreat. Kaya sila po ay mayroong 7 batch ng summer retreat. But each batch, the attendance more than the 10,000. Pero yung kada batch po, meron po dong mga dumadalo na halos 10,000. That's why total 7 batches, over 70,000. Kaya po yung kabuuan po sa 7 batch, mahigit 70,000 mga katao. And then every year, more than 5,000 are baptized At in summer retreat. At taon-taon po, higit sa 5,000 po yung mga nababautismuhan sa summer retreat. Right? Kaya early church, right? Katulad ng sa naunang church po, di ba? How about Philippines? Paano naman po sa Pilipinas? Philippines also, right? The attendance of summer retreat every year increase. Yung attendance po ng summer retreat sa Pilipinas, taon-taon tumataas. Philippines also, we have a difficulty, right, gathering all
all the church in the Philippines, it's difficult to gather in one place. Sa ating Pilipinas din po, napakahirap pagtipunin po sa isang lugar yung ating mga church. That's why we have a summer retreat separately, right, according to the place. Kaya meron tayong mga may summer retreat po tayo ayon sa mga lugar. We belongs to Manila region, right? At tayo po ay nabibilang sa Manila region. Manila region. And North Central Luzon. At sa North, sa Central Luzon. And more North, the Isabela. At sa pinaka-norte po sa Isabela. And South, the Bicol. At sa South naman po, Bicol. More South, the Bisaya. At sa Bisaya region. Yung Visayas region po. And Palawan. Sa Palawan. Mindanao. This year, one more area added. Sa taong ito, isang lugar po yung nadagdag. You know? Alam niyo po? Anong lugar? Anong lugar? Samar. Samar po. Samar separate. Nahiwalay din po yung Samar. Our Cavite Church also have a mission branch in Samar, right? Ang Cavite Church din po, meron tayong mission branch sa Samar. Many places, we have a summer retreat. Sa maraming lugar, marami po tayong summer retreat. And then let's see, right, the attendance, more than 12,000. At sa nakaraang taon po, yung dumalo po ay mahigit 12,000 katao. This year, the goal, 15,000. At sa taong ito, yung minimithi po natin ay 15,000. Every year increase, right? Taon-taon po dumarami. Maybe someday, I think Philippines catch up Korean. Sa tingin ko po, Korean the number. Balang araw, mahahabol ng Pilipinas yung bilang sa Korea po. Because the population of the Philippines much higher than Korea. Dahil yung populasyon ng Pilipinas po ay mas marami kaysa sa Korea. More than two times, double number. At halos doble po yung bilang. It should complete the great works of God, right? At ito po yung ganap na gawa ng Diyos. Paano nagiging maliwanag ang malaking gawa ng kaligtasan ng Diyos sa summer retreat? Dahil maraming mga kapatid ang naghanda sa pamamagitan ng panalangin. Okay? At sa gitna ng summer retreat, may maraming sakripisyo at pagsisika mula sa mga kapatid. Tama po ba? So, many brothers and sisters, right? They are preparing summer retreat. Maraming mga kapatid po, sila ay naghahanda sa summer retreat. So, we participate, right? The preparation, the advanced activity for the preparation. Tayo po, di ba, nakikibahagi tayo sa advanced activity para sa paghahanda. Already 2 times. 2 beses na po ito. Last Saturday, we participate in this activity. Nitong nakarang Sabado po, nakibahagi tayo sa advanced activity. Yesterday also, many our brothers and sisters participate. Kahapon din po, marami sa ating mga kapatid ang nakibahagi. It's a very sunny, very hard. Ito po yung maaraw, mainit. But they prepare. Pero naghahanda po Even though sila. it's not easy, right? Typical. Kahit na hindi madali, kahit mahirap. Many brothers and sisters are preparing. Maraming mga kapatid po yung naghahanda. What about during summer retreat? Paano naman po sa panahon ng summer There retreat? is more labor and sacrifice. Meron pong higit na pagpapagal at sakripisyo. Some brother, right? They helping parking, marshal. Ilan sa mga brothers, tumutulong sila sa parking at sa marshal. For the marshal, right? They don't have a sleep. Para sa marshal po, wala silang tulog. And some mothers, right? They prepare meal. Ilan sa mga nanay, naghahanda sila ng pagkain. It's a kitchen, right? Very hard. Sa kusina po, napakainit, napakahirap. To prepare breakfast, right? They don't have a sleep. And Para may paghanda yung agahan po, hindi sila nakakatulog sa gabi. And many places, right? Church school, At sa ibang lugar po, sa church school, choir, sa choir, and many brothers and sisters cleaning. marami din sa mga kapatid yung naglilinis. Many places, right? There are a lot of labor and sacrifice. Sa napakaraming lugar po, nagkakaroon po doon ng napakaraming pagpapagal at sakripisyo.
Uh, kaya ang lahat ng attention ng Diyos ay narito sa summary tree. This time, God's interest in summary tree. Kaya sa pagkakataong ito, yung interest ng Diyos ay nasa summary tree. Because of many brothers and sisters are sacrificing. Dahil maraming kapatid po yung nagsasakripisyo. Kaya hindi maiwasan na hindi magpakita ang dakilang kawan ng Diyos. Tama po ba? Surely. Kaya gaano kalaking pagkalugi ang hindi makisali sa ganitong malaking kawan ng Diyos. Tama po ba? Ang lahat ng mga kapatid mula sa buong bansa ay nagtitipon sa summer retreat, naglalaan ng kanilang oras at nagsasakripisyo ng pera upang sama-samang magsikap para sa kaligtasan ng mga kaluluwa. Kaya hindi tama sa paningin ng Diyos na hindi ako sumali sa gawain iyon ng mag-isa. Ang hindi makibahagi sa gawa ng Panginoon ay maaaring maging isang kasalanan. Sa panahon ng mga hukom, may mga tribo na hindi kasali sa tingman kasama si hukom Deborah. But they were written in the Bible. Pero nakasulat po sa Biblia. Buksan mo ang Biblia, Hukom chapter 5. Hukom chapter 5. Hukom po, chapter 5. 23. Georgie. Hukom chapter 5, 23. Okay. Hukom chapter 5, 23. Basahin po natin ng sabay-sabay. Sumpain si Meros, sabi ng anghel ng Panginoon. Sumpain ng mapait ang mga naninirahan doon, sapagkat sila'y hindi dumating upang tumulong sa Panginoon laban sa makapangyarihan. This time, right, Israelite, there was a war, Israel and enemy. Sa pagkakataong ito, meron pong digmaan sa Israel kung mga kaaway. Then many people participate in this war. At maraming mga tao po yung nakibahagi sa digmaang ito. But the people in Meros, they didn't. Pero yung mga tao sa Meros po, hindi sila nakibahagi. The Bible, sinabi ng Biblia, sumpain si Meros, sabi ng anghel ng Panginoon. Bakit? Sapagkat sila'y hindi dumating upang tumulong sa Panginoon. Dapat nating malaman ang summary retreat na ito ay parang isang malaking laban kay Satanas. Tama ba? Yeah. It's a really great war with Satan. Ito po ay napakalaking digmaan laban kay Satanas. Because this time, right, as we learn, many people will be saved through the summer retreat. Dahil sa pagkakataong ito, gaya ng ating natutunan, maraming tao po ay naliligtas sa summer retreat. That's why to a Satan, right, it's an emergency situation. Emergency. Kaya para kay Satanas, ito po ay emergency. Because he doesn't want many people get the salvation. Dahil ayaw niya na maraming tao ang maligtas. That's why this time he's very busy. Kaya sa pagkakataong ito, napakaabala niya. It's a spiritual war with Satan. Ito yung spiritual na digmaan laban kay It's a really Satanas. great war, right? Ito ay napakalaking digmaan. That's why we have to fight with Satan. Kaya kailangan po nating labanan si Satanas. We have to participate in this war. Kailangan nating makibahagi sa digmaang ito. If not, Kung hindi po, it can be great sin before God, right? ito ay maaaring malaking kasalanan sa harapan ng Diyos. Judges chapter 5, 15, Hukom chapter 5, 15. Let's go to 15. 15 hanggang 18.
Hukom chapter 5, 15 hanggang 18. Basahin po natin ng sabay-sabay. Ang mga pinuno sa Isakar ay dumating na kasama ni Deborah, at ang Isakar ay tapat kay Barak. Ay dumaluhong sila sa kanyang mga sakong. Sa gitna ng mga angkan ni Ruben, nagkaroon ng lubusang pagsasaliksik ng puso. Bakit ka nanatili sa gitna ng mga kulungan ng tupa, upang makinig ba ng mga pagtawag sa mga kawan? Sa gitna ng mga angkan ng Ruben, nagkaroon ng lubusang pagsasaliksik ng puso. Ang Gilead ay nanatili sa kabila ng Jordan, at ang Dan, bakit siya'y nanatili sa mga barko? Ang Azer ay nanatili sa mga ibahin ng dagat, ang nananahan sa kanyang mga daong. Ang Zebulon ay isang bayan na nagsusung ng kanilang buhay sa kamatayan, gayon din ng Naphtali sa matataas na dako ng kaparangan. When there was a war this time, there were two kind of people, right? Nung nagkaroon po ng digmaan sa pagkakataong ito, may dalawang uri po ng tao. Verse 15, ang mga pinuno sa Isakar ay dumating na kasama ni Deborah. Hukom Deborah, right? Kasama sila. Tama? They helped, right? Tumulong po sila. Yeah, they participate, right? Nakibahagi po sila. That's why they were written in the Bible. Kaya sila po nakasulat sa Biblia. Subalit, sa gitna ng mga angkan ni Ruben, nagkaroon ng lubusang pagsasaliksik ng puso. Ruben, magkaiba. Verse 16, bakit ka nanatili sa gitna ng mga kulungan ng tupa upang makinig pa ng mga pagtawag sa mga kawan? Yeah. They didn't participate. Hindi po sila nakibahagi. They take care of tupa. Nag-aalaga sila ng mga tupa. Of course, they are busy to take care of the tupa. Siyempre, abala sila sa pag-aalaga ng kanilang mga tupa. But they didn't know what's more important. Pero hindi nila nalalaman kung ano yung higit na mas mahalaga. If they were defeated by enemy, right? What's a profit take caring tupa? Kung atakihin sila ng kawi, anong pakinabang po na pag-aalaga nila ng They tupa? focus on physical life. Nakatuon sila sa kanilang physical na buhay. They didn't participate in the works of God, right? Hindi sila nakibahagi sa gawain ng Diyos. Verse 17, ang Gilead ay nanatili sa kabila ng Jordan. Gilead. They didn't also participate. Hindi rin po sila nakibahagi. They stay the other side of Jordan. Sila po ay nanatili sa kabila ng Jordan. To participate, they have to cross the Jordan. Para makibahagi sila, kailangan tumawid ng Jordan. But they stay their place. Pero nanatili sila sa kanilang lugar. At verse 17, ang Dan, bakit siya nanatili sa mga barko? Dan also. They didn't participate, right? Yung Dan din po, hindi sila nakibahagi. Maybe their barka, they catch the fish, right? Marahil sa kanilang barko, umuhuli sila ng mga isda. They also just focus on their physical life. Nakatuon din sila sa kanilang physical na buhay. But sinabi ng Biblia, bakit siya nanatili sa mga barko? Bakit? What's more important? Ano yung higit na mas mahalaga? Verse 18, ang Zebulon ay isang bayan na nagsuong ng kanilang buhay sa kamatayan. Zebulon, magkaiba, right? They participate. Nakibahagi po sila. Even they are ready to die, right? At handa rin po silang mamatay. The Lord praised them, right? Kaya pinuri sila ng Panginoon. At gayon din ng Naphtali sa matataas na dako ng kapalangan. So, there are two kind of people, right? Kaya may dalawang uri po ng tao. We have to know, ang Panginoon ay tumitingin kung tayo ay nakikisa sa kanyang gawa o hindi.
We have to keep in mind, our Lord look at Kailangan nating tandaan po, ang Diyos ay nakatingin. whether we participate in the works of God or not. Kung nakikibahagi ba tayo sa gawain ng Diyos o hindi. That's why it's a great war with the Satan. Kaya ito po yung malaking digmaan laban kay Satanas. All save the brothers and sisters need to participate in this war. Lahat ng mga ligtas na kapatid ay kailangang makibahagi sa gawain ito. Anyway, it's clear there is a great works of God in this summer retreat. Gayun pa man, napakalinaw po mayroong dakilang gawa ng Diyos sa summer retreat. Kaya tingnan mabuti kung paano lumilitaw ang gawain ng Diyos. Tingnan mabuti at panoorin ng mabuti kung paano nagbabago at naliligtas ang isang kaluluwa. So you can bring one invited, right? Kaya magdala po kayo ng isang naimbitahan nyo. Maybe some people, right? They don't want to go to summer retreat. Yung ilan po yung ilan po ayaw nilang sumama sa summer retreat. But anyway, you encourage them, you bring them. Ngayon naman, himukin nyo po sila, dalhin nyo po sila. Then you can experience their heart gradually changes. Kung gayon, mararanasan nyo po yung kanilang puso, unti-unting nababago. While they listen to the Word of God, right? The Word of God touches their hearts. Habang nakikinig sila ng salita ng Diyos, yung salita ng Diyos yung umihipo sa kanilang puso, They more incline their ear. mas naikikiling nila yung kanilang Right? They tainga. come to the repentance. At dumadating sila sa In pagsisisi. the end, they receive the gospel. At sa ulit, tinanggap nilang ibanghelyo. Then some people, they cry At yung ilan sa mga tao, umiiyak sila. because it's just so happy. Dahil napakasaya noon nila. You can see their change, right? Makikita nyo po yung kanilang pagbabago. It's clear works of God, right? Yan ay malinaw na gawa ng Diyos. So it's a great change. You can experience great works of God. Kaya dakilang pagkakataong po ito na maranasan nyo po yung gawa ng Diyos. It's a real grace. At ito ay talagang biyaya. So you catch it. How does God work in some retreat? Kaya inyo pong tingnan kung paano gagawa ang Diyos sa summer retreat. It will be real blessed some retreat. At ito po ay magiging mapagbiyayang summer retreat. Yeah. At sa pamagitan ng paglilingkod, nagkakaroon tayo ng pagkakataon na sukulian ang biyaya ng Diyos. Yeah. Sa loob nito, maranasan natin ang tunay na kagalakan na ibinibigay ng Diyos. Yeah. Matapos maligtas, may puso ang sinuman na nais sukulian ng biyaya ng Diyos. Tama ba? Buksan mo ang Biblia, awit 116. Awit 116, verse 12. Awit 116, verse 12. Okay, yan. Basahin po natin ng sabay-sabay. Ano ang aking isusukli sa Panginoon sa lahat niyang kabutihan sa akin? If you are really saved, you have this heart. Kung talagang ligtas ka, meron kang ganitong puso. Tama po ba? Meron? Meron po ba? Kung wala, it's a big problem. Kung wala po, malaking problema po yan. You need to check your faith. Kailangan mong siyasatin ang iyong We all pananampalataya. saved the Christian have this heart. Dahil lahat po ng mga ligtas na Kristiyano may ganitong puso. Because of this heart, we live our Christian life, right? Dahil sa pusong ito, kaya tayo nabubuhay sa ating Kristiyanong pamumuhay. Why you come today? Bakit po kayo pumunta dito ngayon? Because of somebody? Dahil ba sa isang tao? No. Hindi po. We come today because of the Lord, right? Dumating po tayo dito dahil sa Panginoon. Because of His grace. Dahil sa kanyang biyaya. Because we received His amazing grace. Dahil tumanggap tayo ng kanyang kamanghamanghang biyaya. Because we have the heart to render His grace. Dahil meron tayong puso na suklian ng kanyang biyaya. But after salvation, how do you render the grace of God? Pero pagkatapos ng kaligtasan, gaano nyo po nasusuklian ng biyaya ng Diyos? This summer retreat is a great chance. We Itong can render the grace of God, right? Summer retreat po yung dakilang pagkakataon
pagkakataong masuklian po yung biyaya ng Diyos. maraming mga gawain ng paglilingkod ang mayroon tayo sa Samaritan. Ngunit mas mabuti para sa mga bagong ligtas na nakatuon sa salita kaysa sa paglilingkod. So, if you are usually say, it's much better you more focus on the word of God. Kaya sa mga bagong ligtas po, mas mabuti po na makinig po kayo ng salita ng Diyos. Rather than you focus on the ministry. Kaysa naman po na magtuon po kayo sa paglilingkod. But already saved brothers and sisters need to help for the ministry. Pero yung mga naligtas na pong matagal po, kailangan tumulong po sa paglilingkod. At ang paglilingkod ay hindi isang mabigat na pasanin, kundi isang biyaya ng Diyos. Right? God give you the chance you can render the grace of God. Ang Diyos ay nagbigay ng pagkakataon na masuklian mo ang biyaya ng It's Diyos. the grace of God. Ito po yung biyaya ng Diyos. Buksan mo ang Biblia, unang Korinto chapter 15. Unang Korinto chapter 15, verse 10. Unang Korinto chapter 15, verse 10. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. Subalit sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, ako ay ako, at ang kanyang biyaya na ibinigay sa akin ay hindi nawawalan ng kabuluhan. Sa halip, ako'y naglingkod ng higit kaysa kanilang lahat, bagaman hindi ako, kundi ang biyaya ng Diyos na nasa akin. Sinabi ni Apostol Pablo, right? Sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, ako ay ako. Ako ay ako. Ako'y naglingkod ng higit kaysa kanilang lahat. Actually, right? Apostle really suffered a lot of oppression for the gospel. Sa katunayan po, si Apostol Pablo nagdusa ng maraming kahirapan dahil sa Ebanghelyo. Right? But, sinabi niya, bagaman hindi ako, kundi ang biyaya ng Diyos na nasa akin. He considered it's a grace of God. Itinuring niya po na ito'y biyaya ng Diyos. Kung ako ay naglilingkod ng mas mahirap kaysa sa ibang tao, isipin mong iyon ay mas dakilang biyaya. Don't complain. Huwag pong magreklamo. Why I have more the ministry than other? Bakit mas marami akong ministry kaysa iba? Why I have a more difficult ministry than other? Bakit mas mahirap yung ministry ko kaysa sa iba? It's grace. Yan po'y biyaya. You can more render the grace of God, right? Na masigit mong masusuklian ng biyaya ng Diyos. Yeah. Walang sinumang kaluluwa ang maliligtas nang wala ang ating sakripisyo at paglilingkod. Tama? Yeah. Buksan mo ang Biblia, Juan chapter 12. Juan chapter 12, 24. Also, basahin po natin ng sabay-sabay. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, maliban na ang butil ng trigo ay mahulog sa lupa at mamatay, ito'y mananatiling nag-iisa. Ngunit kung ito'y mamatay, ay nagbubunga ng marami. Maliban na ang butil ng trigo ay mahulog sa lupa at mamatay, ito ay mananatiling nag-isa. Ngunit kung ito'y mamatay, ay nagbubunga ng marami. After salvation, right, we also become this a grain of wheat. Pagkatapos po ng kaligtasan, tayo po'y naging butil ng trigo. If it dies, what it means? Ano po yung ibig sabihin na kung ito'y mamatay? When we sacrifice. Kapag tayo'y nagsakripisyo. When we sacrifice, many people will be saved. Kapag tayo'y nagsakripisyo, marami po ang maliligtas. First, right, the
agreeing with is Jesus Christ. Una po, yung naging butil ng trigo si Hesus Kristo. Through His sacrifice, many people got the salvation. Sa magitan ng kanyang sakripisyo, maraming tao po yung naligtas. Now, Ngayon po, it's the time we have to sacrifice ourselves. ito na yung pagkakataong isakripisyo natin ng ating sarili. Ang aking kaligtasan ay bunga ng pagsisikap at sakripisyo ng mga kapatid na unang naligtas. Tama ba? If not sacrifice of the brothers and sisters, you couldn't be saved. Kung wala po yung sakripisyo ng mga ibang kapatid, hindi ka po naligtas. Yeah, that's true. Totoo po ito. Now, Ngayon po, it's the time you have to sacrifice yourself. ito na po yung pagkakataon na isakripisyo mo ang iyong Then sarili. other people will get the salvation. Kung gayon, ibang tao naman po ang maliligtas. Yeah. Balikan natin awit. Awit chapter 118. Awit 118. 15. Ang tunong ng masayang sigawan, right? Ang tunong ng masayang sigawan. Siyempre, ang paglilingkod ay maring nakakapagod. Tama po ba? Nakakapagod. At nakakabigat sa katawan. Tama po ba? Mayra? Hindi madali. Right? Ngunit sa gitna nito ay mayroon kagalakang ibinibigay ng Diyos. Tama po ba? Buksan mo ang Biblia, Awit chapter 4, Awit chapter 4, verse 7. Awit chapter 4, 7. Okay. Basahin po natin ng sabay-sabay. Ikaw ay naglagay ng kagalakan sa aking puso, kaysa nang ang kanilang butil at alak ay sagana. Ikaw ay naglagay ng kagalakan sa aking puso. God, right? God gives the real joy in your heart. Ang Diyos ay nagbigay ng tunay na kagalakan sa iyong puso. Kaysa nang ang kanilang butil at alak ay sagana. Ano? Ang kanilang butil at alak ay sagana. It's the joy from this world, right? Ito yung kagalakan mula sa libutang ito. The joy God gives much better than the joy this world gives. Yung kagalakang ibinibigay po ng Diyos ay higit na mas mabuti po kaysa kagalakang ibinibigay ng sanlibutan. Ito ay tunay na kagalakan na hindi kailanman may bibigay ng mundo. Tama ba? If you experience this joy, you cannot forget. Kung naranasan niyo po yung kagalakang ito, hindi niyo po ito malilimutan. When you serve the Lord, God allow real joy in your heart. Kapag naglilingkod ka sa Panginoon, ipinapahintulot ng Diyos ang kagalakan sa iyong puso. When you sacrifice in some military, God gives the real joy in your heart. Kung magsasakripisyo ka ngayong sa retreat, ang Diyos ay magbibigay ng kagalakan sa iyong puso This world cannot give. na hindi maibibigay ng sanlibutang ito. You know the song, right? In our hymnal book. Alam niyo po yung kanta natin sa ating hymnal book, The 173. yung 173. Yeah. We put the joy. My joy I give unto you. It's a joy that the world cannot give. It's a joy that the world cannot understand. Joy to know, joy to live. My joy I give unto you. Tama po ba? Even not good voice, you understand? Kahit nandi po ako magaling, naiintindihan niyo po?
Anyway, we have this joy. Ngayon pa man, meron tayong kagalakang ito. In this summer retreat, we can really experience this joy. At sa summer retreat, mararanasan talaga natin ang kagalakang ito. Please experience this joy. Kaya pakiusap, danasin niyo po yung kagalakang ito. Tumingin kayo sa mga mukha ng mga kapatid na naglilingkod. Tumingin. Mukha ng kapatid. Walang sino man ang may nakapang kilabot na mukha dahil sa hirap. Naintindihan? Right? The physical very difficult. Opo, sa physical na katawan, hirap po Their sila. whole body sweat by the minute weather. Yung kanilang buong katawan, pinagpapawisan dahil sa mainit na panahon. But they smile. Pero nakangiti po sila. You go to somebody to check their face. Kaya punta po yung summer retreat, check niyo po yung kanilang mga pagmumuka. They smile. Nakangiti po sila. Nobody looks so serious. Wala sad, po doong talagang napakaseryoso. right? Because God gave the real joy in their heart. Dahil ang Diyos ay nagbigay ng tunay na kagalakan sa kanilang puso. So, maglingkod ka ng masigasig at masaya habang ikaw ay napapawis. Okay? It's a great chance. You can render the grace of God. Ito yung dakilang pagkakataong masuklian mo ang biyaya ng Diyos. At sa pamagitan ng summer retreat, ating ibabalik ang unang pag-ibig sa Panginoon. At sa pamamagitan ng summer retreat, maaari nating ibalik ang ating bumagsak ng pananampalataya. Sa pamamagitan ng summer retreat, ang malaming na puso ay muling magiging mainit. Buksan mo ang Biblia, Apocalypse chapter 2. Apocalypse chapter 2 verse 2. Chapter 2 verse 2 hanggang 5. Chapter 2 verse hanggang 5. Okay. Basahin po natin ng sabay-sabay. Alam ko ang iyong mga gawa, ang iyong paggawa at pagtsatsaga, at hindi mo mapagtiisan ang masasamang tao, at sinubok mo ang mga nagsasabing sila'y mga apostol, ngunit sila'y hindi gayon, at natuklasan mo silang pawang mga sinungaling. Alam ko ring ikaw ay may pagtitiis at nagsikap ka dahil sa aking pangalan at hindi ka napagod, ngunit ito ang mga hindi ko gusto laban sa iyo. Iniwan mo ang iyong unang pag-ibig, kaya't alalahanin mo kung saan ka nahulog, magsisi ka at gawin mo ang mga bagay na ginawa mo noong una. Kung hindi, darating ako sa iyo at aalisin ko ang iyong ilawan mula sa kinilalagyan nito, malibang magsisi ka. Ephesian church, right? They did a lot of labor for the works of God. Yung iglesia ng Efeso po, napakarami nilang pagkapagal. But one thing was not enough. Pero isang bagay po yung hindi sapat. Ano po? Verse 4, right? Ngunit ito ang hindi ko gusto laban sa iyo. Iniwan mo ang iyong unang pag-ibig. Iniwan mo ang iyong unang pag-ibig. When we get to salvation, we have a first love, right? Nung magkaroon po tayo ng kaligtasan, meron po tayong unang pag-ibig. Ngunit kung minsan, nakakalimutan natin ang unang pag-ibig ng Diyos na matapos tayong maligtas. Because of many reasons, right? Dahil sa maraming mga dahilan. Hindi natin sikaso ang gawain ng Diyos nang walang pag-ibig ng Diyos. So, we have to recover this first love. Kaya kailangan po nating mapanumbalik ang unang pag-ibig. Dapat tayong manalangin upang maibalik ang kagalakan ng kaligtasan. Buksan mo ang Biblia, awit 51. Awit 51, verse 12. Yeah, 51 verse 12. Also, basahin po natin ng sabay-sabay. Ibalik mo sa akin ng kagalakan ng iyong pagliligtas at aalalayan ako na may espiritong nagnanais. Ibalik mo sa akin ang kagalakan ng iyong
pagliligtas. Yeah. So when we recover the joy of salvation, our heart will become hot. Kaya kapag naibalik natin ang kagalakan ng kaligtasan, yung puso natin magiging maalab. Dapat mainit ang ating pag-ibig sa Diyos. Yeah. Mari nating may balik ang unang pag-ibig sa Diyos kapag iniisip natin ang dakilang kaligtasan. Dakilang kaligtasan. Yeah. Ang summer retreat ay isang magandang pagkakataon upang maibalik ang unang pag-ibig sa Diyos. Dahil mas naunawaan mo kung gaano kalaki ang kaligtasan kapag tumalo ka sa summer retreat. May mainit na sigla sa summer retreat sa gitna ng malaking gawa ng banal na espiritu. Ang summer retreat ay katulad ng isang pugon. Alam mo ba pugon? Pugon? Alam niyo po yung pugon? Very hard, right? Yeah. Kaya kahit gaano pa man katigas ang puso ng isang kaluluwa, maaari itong matunaw. Right? You maybe tried your best to evangelize lost soul. Marahil po sinubukan niyo na po yung makakaya ninyong mag-evangelize ng mga nawawalang kaluluwa. Maybe you experience many times you fail the evangelism. At marahil naranasan niyo po maraming beses kayong nabigo sa evangelism. Because their heart is just so stubborn. Dahil yung kanilang puso ay napakatigas. Yeah. But this summer retreat is a very good chance. Pero itong summer retreat, dakilang If pagkakataon you can po. bring them to summer retreat, God can change their heart. Kung magagawa niyo silang madalas sa summer retreat, kayang baguhin ng Diyos ang kanilang puso. Yeah. Their stubborn heart will be melted. Yung kanilang matigas na puso ay matutunaw. By great works of the Holy Spirit. Dahil sa dakilang gawa po ng Espiritu Santo. Summer retreat place is very hard. Yung lugar ng summer retreat po, napakainit. Not only physically, but also spiritually. Hindi lang sa physical, kundi maging sa spiritual po. Because the love of God overflow there. Dahil yung pag-ibig ng Diyos ay umaapaw doon. Right? Love of God is very hard, right? Yung pag-ibig ng Diyos napakainit. Tama That's ba? right. When you go to summer retreat, you feel hot. Kaya pag sumama ka sa summer retreat, maramdaman mo yung init. Not only physically, but also spiritually, you will be hot. Hindi lamang sa physical, kundi pati sa spiritual, mainit po. Pumunta ka sa lugar ng counseling. When you go to summer retreat, you go to also counseling area. Sa pagsama mo sa summer retreat, tingnan nyo din, pupunta po kayo sa counseling area. Makikita ang mainit na damdamin ng mga tagapangaral na naglalayong iligtas ang mga kaluluwa. Especially the last after the gospel session, there are many people who receive the counseling. Lalo na po pagkatapos ng gospel session, marami po yung mga nagpapa-counseling. That's why the minister, many minister, even though there are many ministers, they have to do many counseling. Kaya kahit na napakaraming minister, kailangan nilang mag-counseling ng marami. Actually, it's not easy. Sa katunayan, hindi po yan madali. But all the minister, right? They do their best. Pero lahat ng mga minister, ginagawa nila yung kanilang makakaya. They want to save even one soul. Dahil gusto nilang magligtas kahit isang kaluluwa. So every year, right? After gospel session, counseling finish almost 1 a.m. Kaya pag summer retreat po, pagkatapos ng gospel session, halos natatapos po yung counseling ng 1 a.m. Alauna ng gabi po. You try to visit there. Kaya subukan niyo pong bisitahin niyo. How does the minister try their best to save the lost soul? Kung paano ginagawa ng mga minister yung kanilang mga kayang magligtas ng mga kaluluwa. At tingnan ang baptism ceremony sa huling araw. The last day, in the morning, there is a baptism ceremony. At sa huling araw po yung meron pong bautismo. You try to go there. Subukan nyo din pong pumunta doon. Of course, if you are not yet baptized after salvation, through salvation, it's a great chance you can
receive a baptism this time. Siyempre po, kung hindi ka po nababautismuhan pagkatapos maligtas, pagkakataon mo po ito na mabautismuhan. But even though you don't receive a baptism, you try to go there. Pero kahit na hindi ka pa nababautismuhan, subukan niyo pong pumunta doon. Makikita ang pagbabago sa puso ng mga bagong kasali. Ang dating matigas na kaluluwa ay unang sumusunod sa Panginoon. Right? Baptism is a first obedience before the Lord after salvation. Kaya yung pagbabautismo po, yan po yung unang pagsunod sa Panginoon pagkatapos maligtas. Before salvation, you are baptized a long time ago. It's a meaningless. Yung kung bago maligtas po, nagpabautismo ka na noon, wala po yung kabuluhan. After sure salvation, you need to receive a baptism. Pagkatapos mong matiyak ang kaligtasan, kailangan mong It's the magpabautismo. commandment of the Lord. Ito po yung kautusan ng That's why if Panginoon. you are really saved, you need to receive this baptism. Kaya kung ikaw ay talagang naligtas, kailangan mong magpabautismo. Some people say, I fear water. Ilan naman po sinasabi, takot ako sa tubig. You fear? Natakot? But try to obey. Pero subukan niyo pong sumunod. This is right, our slogan, obedience. Yung, sa taong ito yung ating slogan, pagsunod. If you obey, God will help you. Kung susunod ka, tutulungan ka ng Diyos. You can overcome fear. At mapagtatagumpayan mo yung takot. Obey. Sumunod po. That's why we see the many people obey to the Lord. Kaya makikita natin na maraming tao po yung sumusunod sa They Panginoon. receive the baptism. Nagpapabautismo sila. Some people, they cry while they receive a baptism. Yung ilan naman sa mga tao, umiiyak sila habang nagpapabautismo sila. Ang ating mga puso ay nagiging mainit. When we look at them, right? Our heart become hot. Kaya kapag tinitingnan natin sila, yung puso natin nagiging mainit. At nagpapasalamat tayo na tayo ay kasama sa church kung saan nahahayag ang gawa ng Diyos at tuwirang nakikilahok sa gawain iyon. At ngayon tayo ay muling nagpapaalala kung anong puso ang dapat taglayin sa natitirang bahagi ng ating buhay. You can determine your heart. Kaya magpasya ka sa iyong puso. For what I have to live my remaining life? Para saan ako nabubuhay sa aking natitirang buhay? I have to live for the gospel. Kailangan kong mabuhay para sa Ebanghelyo. You will determine your heart. At magpapasya ka sa iyong puso. Your heart will become hot. Yung puso mo magiging mainit You can restore first love. at mapapabalik mo ang unang pag-ibig. Don't lose this great chance. Kaya wag mo pong sayangin itong dakilang pagkakataon. At sa pamagitan ng summer retreat, pinatatang natin ang ating pananampalataya. Maaari tayong matuto kung paano mamuhay sa pamagitan ng pananampalataya sa summer retreat. Buksan mo ang Biblia, pangalawang Korinto, ikalawang Korinto chapter 5, verse 7. Ikalawang Korinto chapter 5, verse 7. Chapter 5, 7. Also, basahin po natin ng sabay-sabay. Sapagkat kami ay lumalakad ng pananampalataya, hindi sa magitan ng paningin. Kami ay lumalakad sa pamagitan ng pananampalataya. Hindi sa pamagitan ng paningin. Right? Ito ay ating Christian life. Right? Kung tayo ay nabubuhay ayon sa nakita, hindi tayo makakabuhay sa pananampalataya. Kung titingnan lamang natin ang ating kasalukuyang situation, hindi tayo makakadalo sa summer retreat at hindi tayo makakapag-evangelize. Maybe all over you have some situation, difficulty to attend the summer retreat, right? Marahil kayong lahat po, mayroon kayong mga sitwasyon, mga kahirapang makasama po sa summer retreat. Some have a difficulty because family
some family member ayaw you attend the summer retreat, Yung ilan po may kahirapan silang sumama dahil yung kanilang pamilya ayaw po silang payagan. or you have some work schedule, O kaya naman dahil sa trabaho mo, and also you have some difficulty financially. at ikaw naman yung ilan po mayroong kahirapan sa pinansyal. Because there are many situations. Opo, syempre napakaraming There are sitwasyon. many difficult situations. Napakaraming mahihirap na sitwasyon. Which if you just look at your situation, nobody goes to summer retreat. Kaya kung titingnan mo lamang iyong sitwasyon, wala pong pupunta sa summer retreat. But it's not our Christian life. Pero hindi po yan ang ating buhay Kristiyano. As we read, right? We don't live by sight. Gaya nating nabasa po, hindi tayo lumalakad sa ating pamagitan ng We paningin. live by faith. Lumalakad tayo sa pamagitan ng We pananampalataya. have the faith, right? Meron tayong pananampalataya. If we have a true faith, we can overcome whatever situation. Kung meron tayong totoong pananampalataya, mapagtatagumpayan natin ang anumang sitwasyon. Kahit na mahirap ang kasalukuyang situation, maaari kang dumalo ng may pananampalataya. Sa pamagitan ng summer retreat, naipapakita natin ang ating tunay na pananampalataya. Buksan mo ang Biblia, James chapter 2. Santiago po, chapter 2. Chapter 2, verse 22. Okay, chapter 2, 22. Basahin po natin ng sabay-sabay. Nakikita mo na ang pananampalataya ay gumagawang kalakip ng kanyang mga gawa at ang pananampalataya ay naging ganap sa pamagitan ng mga gawa. Ang pananampalataya ay gumagawang kalakim ng kanyang mga gawa. So if you have the true faith, your faith will be revealed through your work. Kaya kung meron kang totoong pananampalataya, mahahayag ang iyong pananampalataya sa pamagitan ng mga gawa. Can you testify your faith is true? Paano mo papatunayan na ang pananampalataya mo ay You totoo? have to show it's true through your work. Kailangan mong ipakita na ito'y totoo sa pamagitan ng iyong mga gawa. Yeah. Bagamat maaaring may maraming paghihirap sa pagdalo sa summer retreat, kung may pananampalataya tayong maniniwala na tayo ay makakadalo, ito ay mangyayari ayon sa ating pananampalataya. Buksan mo ang Biblia, Mateo chapter 9. Mateo chapter 9, 27. Mateo chapter 9, 27 hanggang 30. 27 hanggang 30. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. Nang papaalis na si Jesus, mula roon, sinundan siya ng dalawang lalaking bulag na sumisigaw ng malakas, "Mahabag ka sa amin, anak ni David." Nang makapasok na siya sa bahay, lumapit sa kanya ang mga lalaking bulag at sinabi sa kanila ni Jesus, "Sumasampalataya ba kayo na magagawa ko ito?" Sinabi nila sa kanya, "Opo, Panginoon." Kaya tinupo niya ang kanilang mga mata na sinasabi, "Mangyari sa inyo ang ayon sa inyong pananampalataya." At nabuksan ng kanilang mga mata. Mahigpit silang pinagbilinan ni Jesus, "Ingatan ninyo na walang makakaalam nito." May dalawang lalaking bulag, right? They eagerly desire to open their eyes. Sila ay nagnanais na mabuksan yung kanilang mga mata. Then Jesus just asked one thing. At iniling niyang ni Jesus yung isang bagay. Verse 28. Sumasampalataya ba kayo na magagawa ko ito? Just one question, right? Isa lang po yung katanungan ni Jesus. Sinabi nila sa kanya, "Opo, Panginoon." Opo, Panginoon. His answer, right? Opo, Panginoon. Yan po I yung sagot believe. niya. I believe. Ako'y sumasampalataya. Then sinabi ni Jesus, 29, "Mangyari sa inyo ang ayon sa inyong pananampalataya." Ayon sa inyong pananampalataya. What's your faith? Ano po ang inyong pananampalataya? Jesus also will ask us. Tinatanong din po tayo ni Jesus. He really believed, that's why verse 30, nabuksan ang kanilang mga mata. Because of his faith, they opened their eyes, right? Dahil sa kanilang pananampalataya, nabuksan ng kanilang mga mata. We just need faith.
Ang kailangan lamang natin yung pananampalataya. If we really believe, God will help us. Kung talagang sumasampalataya tayo, tutulungan tayo ng God will Diyos. help us to overcome whatever situation. Tutulungan tayo ng Diyos na mapagtagumpayan ng anumang sitwasyon. Yeah. Mark chapter 9. Mark chapter 9, Marcos po, chapter 9. 23. Mark chapter 9, 23. Also, basahin po natin ng sabay-sabay. Sinabi sa kanya ni Jesus, kung kaya mo, ang lahat ng bagay ay maaaring mangyari sa kanya na nananampalataya. Kung kaya mo, ang lahat ng mga bagay ay maaaring mangyari sa kanya na nananampalataya. Right? Yeah. God is almighty. Ang Diyos ay makapangyarihan. God just look at your heart. Ang Diyos ay nakatingin lang sa iyong If puso. your heart really desire, God will help you. Kung talagang puso mo ay nagnanais, tutulong ang Diyos. God will help you to overcome many difficult situations. Tutulungan ka ng Diyos na mapagtagumpayan ng napakaraming mahirap na sitwasyon. The important thing is your faith. Ang malagang bagay dito ang pananampalataya mo. At kinakailangan din ng pananampalataya sa pagpapahayag at pagtulong sa mga kaluluwa. To evangelize, right? We also need a faith. Upang makapag-evangelize, kailangan din natin ng pananampalataya. Kung mayroon akong matinding pangnanais para sa kaluluwa na aking ipinangaral, ito ay magiging konektado sa pananampalataya at makakaroon ng malaking gawa ng Diyos. Ang Diyos ay tiyang nakikilos dahil sa ating masidhing puso at pananampalataya. Buksan mo ang Biblia, Jeremiah chapter 33. Jeremiah chapter 33, verse 3. Jeremiah chapter 33, verse 3. Okay. Basahin po natin ng sabay-sabay. Tumawag ka sa akin at ako'y sasagot sa iyo at magsasabi sa iyo ng mga dakila at makapangyarihang bagay na hindi mo nalalaman. Tumawag ka sa akin at ako'y sasagot sa iyo. Our side, right? Tumawag ka sa akin. Sa ating panig, tumawag po sa kanya. God promise, I will answer you. Nangako ang Diyos, sasagot ako sa iyo. Show you great and mighty thing which you do not know. At magsasabi sa iyo ng mga dakila at makamiyang bagay na hindi mo nalalaman. This time when you look at your situation, it looks so impossible. You go to some retreat, right? Kung sa oras nito, kung titingnan mo ang iyong sitwasyon, imposible kang makasama sa summer retreat. Maybe all the situation, it looks all the situation is not allowed. At parang sa lahat ng sitwasyon, hindi talaga papahintulutan. It's your idea. Yan po yung nasa isip mo. But God promised, right? Show you great and mighty thing which you do not know. Pero nangako ang Diyos, magsasabi sa iyo ng makadakil at makapangyang bagay na hindi mo nalalaman. Call upon the Lord. Kaya tumawag ka sa Panginoon. Desire. Magnais. God will make way. Ang Diyos ay gagawa ng paraan. God help you to overcome all the situation. Tutulungan ka ng Diyos na mapagtagumpayan mo ang lahat ng mga sitwasyon. Ang pananampalataya ng isang tao nang dumadalo sa summer retreat sa pananampalataya ay tiyang na mag-upgrade. Upgrade. Your faith will upgrade. Ang iyong pananampalataya po ay lalago. But just you look at your situation. Pero kung nakatingin ka lang nakatuon sa iyong You sitwasyon, don't participate in the works of God. hindi ka nakibahagi sa gawain ng Diyos, Your faith cannot grow. yung pananampalataya mo hindi po lalago. Walang upgrade. Walang upgrade. But it's a great chance. You can upgrade your faith. Pero ito isang dakilang pagkakataong ma-upgrade mo ang iyong pananampalataya. Pray to God. Kaya manalangin ka God, sa I Diyos. want to go to summer retreat. Diyos, ako po'y nagnanais makasama sa summer retreat. Please make way. Pakiusap, gumawa ka Please ng help paraan. me. Pakiusap, tulungan mo This time I ako. want to evangelize this soul. Sa oras na ito, gusto ko pong mag-evangelize ng mga kaluluwa. Please change the heart. Pakiusap, baguhin mo yung kanilang puso. Cry out. Kaya dumaing ka po. God will help you. Tutulungan ka ng Diyos. Then
your faith will upgrade. At yung pananampalataya mo po, mag-upgrade. Next time, right? Your faith will be much more strong. At sa susunod, yung pananampalataya mo, mas magiging malakas. So after summer retreat, there will be great difference. The brethren who attend the summer retreat and the brethren who didn't attend. Kaya pagkatapos ng summer retreat po, magkakaroon ng malaking pagkakaiba sa mga kapatid na sumama ng summer retreat at sa mga kapatid na hindi sumama sa summer retreat. Kinakailangan ng decision or resolution na may pananampalataya. So, you know, right, today is a pre-registration deadline. Kaya ngayon po, nalaman nyo po, ito yung araw ng deadline ng pre-registration. Register. Kaya magpalista na po By faith. sa pananampalataya. Will God not allow you go to summer retreat? Hindi ka ba papahintulutan ng Diyos na makasama ng summer retreat? If you already determine your heart, God surely help you. Kung nakapagpasya ka na sa iyong puso, tiyak na tutulungan ka ng Diyos. Kung dadalo ka sa summer retreat na may pananampalataya, iningatan ka ng Diyos upang walang masasamang mangyari. You have a concern, right? I have many problems, Sabay. I cannot go. Nag-aalala ka, napakarami kong problema sa bahay, hindi ako makakasama. I have to take care of the house. Kailangan kong alagaan yung bahay. Maybe walang tao, the thief enter my house. Dahil walang tao, papasok yung magnanakaw sa bahay. You have a concern? Nag-aalala ka? Don't worry. Huwag pong mag-alala. God will keep you. Ang Keep Diyos your yung house. mag-iingat sa iyong bahay. Exodus chapter 34. Exodus chapter 34. 23 and 24. hanggang 24. Exodus 34. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3 ulit sa isang taon, nahaharap ang lahat ng iyong mga kalalakihan sa Panginoong Diyos, ang Diyos ng Israel, sapagkat palalayasin ko ang mga bansa sa harap mo at palalakihin ko ang iyong mga hangganan at hindi pagnanasaan ng sinuman ang iyong lupain. Kapag ikaw ay umakyat upang humarap sa Panginoon mong Diyos, 3 ulit sa isang taon. In this time, right, they have together Jerusalem all together. Sa pagkakataong ito, kailangan nilang magtipon ng sama-sama sa Jerusalem. All the men, right? Lahat ng mga kalalakihan po. Maybe they have a concern. Meron silang pag-aalala. If I go there, my family will be attacked by enemy. Kapag pumunta ako doon, aatakihin ng mga kaaway yung pamilya ko. That's why I cannot go there, Kaya nga hindi ako makapunta doon. right? Tama po? Yeah, because at that time many enemy try to attack Israel. Dahil sa pagkakataong iyon, maraming mga kaaway po yung gustong atakihin yung Israel. Then God promised, At nangako po yung Diyos. don't worry, Huwag mag-alala. don't worry. If you go there to come to me, I will keep your family. Kung pupunta ko doon upang humarap sa akin, ako yung mag-iingat sa iyong pamilya. Your enemy cannot attack you. I will keep you. Hindi ka atakihin ng iyong kaaway, ako yung mag-iingat sa iyo. People will not enter your house. Kaya hindi papasok yung magnanakaw sa inyong bahay. Will keep your house. Iingatan po ito. Will take care of all your family. Ang mag-iingat sa iyong lahat ng pamilya. Don't worry. Huwag pong mag-alala. Commit to the Lord. Ipagkatiwala ito sa You Panginoon. just follow the will of God. Sundan mo lamang yung kalooban ng Diyos. Ang pagtalo sa Samaritan ay hindi bagay na dapat pagdudahan, tiyang na dapat dumalo. Don't hesitate. Huwag pong mag-alinlangan. Sa puso ng taong gumawa ng decision sa pananampalataya ay may kagalakan at umaagosang pagsamba. Huling verse, awit 57 verse 7. 57 verse 7. Okay. Basahin po natin ng sabay-sabay. Ang aking puso ay tapat, O Diyos. Ang aking puso ay tapat. Ako'y aawit, oo, ako'y aawit ng mga papuri. Ang aking puso ay tapat, O Diyos. Ang aking puso ay tapat.
dalawang beses. It's a complete determined heart, right? Ito yung ganap na pusong nagpapasya. God wants our determined heart. Nais ng Diyos yung ating naitakdang puso. If you hesitate, you don't have a peace in your heart. Kung hindi ka magkakaroon ng kapayapaan You sa don't iyong have a puso. joy in your heart. Wala kang kagalakan sa iyong But puso. when you determine your heart, Pero kung magpapasya ka sa iyong you puso, have a peace. magkakaroon ka ng You have a kapayapaan. joy. Magkakaroon ka ng kagalakan. Kaya ako'y await o ako'y await ng mga papuri. You will sing a praise. Kaya ikaw ay aawit ng papuri. Because you have a joy in your heart. Dahil meron kang kagalakan sa iyong puso. So this time, determine your heart. Kaya sa pagkakataong ito, magpasya ka sa iyong puso. God, I determine to attend this summer retreat. Diyos, nakapagpasya na akong sumama ng summer retreat. Yeah, you will have a joy in your heart. Kaya magkakaroon ka ng kagalakan sa iyong puso. Of course, God will help you to attend. Siyempre, tutulungan ka ng Diyos na makadalo. So, maka isa tayong dumalo sa summer retreat na may determination na ito na ang huling summer retreat sa aking buhay. At sabay-sabay nating ipagawa ang malaking gawa ng Diyos. Yeah. It's possible, right? This year, our Lord can come again. At maaari po na ang Panginoon ay maaaring dumating sa taong ito. Of course, we don't know exact time when He will come. Siyempre, hindi po natin nalalaman ng eksaktong kailan siya babalik. But it's possible, right? He can come again this year. Pero posible po na dumating siya ngayong taon. Because all the signs of the end of the age were prepared. Dahil lahat ng mga tanda ng katapusan ng panahon naganap na. That's why if He comes this year, this summer retreat is the last summer retreat in our life, right? Kaya kung siya ay dumating sa ngayong taon po, itong summer retreat po yung pinakauli na sa ating buhay. Don't lose the time. Kaya wag niyo pong sayangin. Manalangin po tayo. Mahal naming Ama na mahabagin at mapapala. Salamat po sa pagligtas sa amin mula sa kasalanan at pagkawasan. Salamat po sa pagbigay mo sa amin ng dakilang pagkakataon na mag-aral ang salita ng Diyos. Salamat po sa maunawan ang kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Hiniling po namin na sundin natin ang salitang natutunan natin ngayon. Tulungan mo po kami na mabuhay ng higit na sumusunod sa iyo sa taong ito. Naway ang lahat ng mga banal ay makibahagi at magdala ng maraming kaluluwa sa summer retreat na magsisimula sa 29. Kumilos ka upang ang maraming kaluluwa ay maligtas at makapagbigay ng kaluwalhatian sa Diyos. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.